Congratulations, Ate Alice, Kuya Flynn, Kuya Theodore at Ate Margot. Sigaw ni Sunny habang malawak ang ngiti sa labi. May hawak-hawak pa itong champagne. OMG lang? Parang kailan lang yung mga panahon na nangangarap si Mommy na magkaapo. Tapos ngayon kasal na yung dalawa niyang anak. For 2 months? Just 2 months. Nadagdagan ng 4 na miyembro ang pamilya natin. Si Ate Alice, Ate Margot, Manang Bebang, at si Poging Ran. Tuwang-tuwa na dagdag na sabi ni Sunny. At maingay ka pa rin, just like 2 months ago, princess. Singit ni Orion sa kapatid na siyang sumimangot. At pangit ka pa rin, just like 2 months ago rin, kuya. Walang pinagbago, wala pa ring jowa. Ganti ni Sunny at inirapan ito pagkatapos. Attitude talaga tong batang to. Nakakalimutan mo ata na isa ako sa benefactor mo. Ang dami-dami ko ng perang ginastos sa'yo. Tapos ikaw yung hindi maging mabait sa akin? How dare you? Angil ni Orion sa kapatid na siyang namewang at handa nang bumuelo nang tumayo si Alice. Uy, ano ba? Itong magkapatid talaga na to? Tumigil kayo magkapatid ah. Double celebration dapat to. Pero bakit parang naging boxing ring yung dalawa? Sarcastic ang tanong ni Alice. Si Kuya Orion kasi. Si Princess kasi. Sabay na sabi ni Sunny at Orion. Sabay na rin na nag-ismira ng dalawa na siyang ikinatawa na lang ng iba maliban kay Alice na napabuntong hininga sa isang tabi. Grabe, buy 1, get 6 to. Parang tatanda ako ng maaga dahil sa stress. Flynn second sa Viro lang naman ang gusto ko eh. Pero bakit dumagdag na kayo sa sakit ng ulo ko? Tanong ni Alice sa kawalan na ikinatawa naman ng lahat. Bear with it, Alice. Ngayon ko lang din napagtanto kung bakit pinanganak ng mga gwapo ang asawa natin. Compensation daw yun dahil sasakit ang ulo natin ng sobra sa mga magkakapatid na to. Tura ni Margot na siyang napailing-iling. Ate Margot is tama, sasakit ang ulo niya sa amin pero at least nandito si Kuya Atlas. Siya na ang bahala sa check-up niyo kung sakali man. Handa rin magbigay si Kuya Atlas ng prescription kahit di siya nagtatrabaho sa ospital. Tatango-tangong sabi ni Sunny. Oh, pwede pala yun? You can give prescription kahit di ka nagtatrabaho sa mga ospital? Kuryosong tanong ni Alice na naintriga sa narinig niya. Isa akong licensed physician. Kaya kahit di ako nagtatrabaho sa mga ospital, pwede kong gawin ang bagay na yan. Besides, there are rules and regulations to follow for a licensed physician. To be able to give prescription to patients, even without working in an institution. Sinusunod ko naman lahat ng bagay na yun, kaya may approval ako galing sa nakatataas na magbigay ng prescription sa iba. Paliwanag ni Atlas sa tanong ni Alice. Ang galing? Ang tatalino niyo talaga, no? Yung isa, licensed physician sa edad na 25, at ang isa, taekwondo master, may hacker, may fashionista plus chef. Complete package talaga ang buong Saviro family. Lalo na, at may mabubuti kayong mga magulang. Manghana sabi ni Alice. Well, thanks kina Mommy at Daddy. Hindi nila kami pinabayaan mula pagkabata. Although, nalayo sila kuya kina Mommy at Daddy. Natagpuan naman namin sila kina Lola D. Dahil sa kanila kaya lumaki kaming maayos lahat. Kaya we all treasure our lives at ang buhay na meron kami ngayon. Dahil kahit kailan, hindi nila kami iniwanan. Hindi nila kami sinukuan. Kaya dapat lang din na gawin namin ang lahat para sa kanila. Sagot ni Sunny na siyang sinang-ayunan ng mga lalaki niyang kapatid. Ang swerte ng mga Saviro sa isa't isa kung ganon. Saad ni Margot. Di swerte din kayo ate kasi mga Saviro na rin kayo. Kinikilig na sabi ni Sunny, dahilan para mamula ang pisngi ni Margot at Alice. I can't wait to get married. Nasaan na bang babaeng para sa akin at bakit ang tagal niya? Reklamo ni Orion na agad ikinangisi ni Sunny. Stranded pa raw Kuya Orion. Sa next life pa raw siya darating. Kaso, walang next life kaya malas ka. Ibig sabihin hindi ka na makakasal. Mabilis na sinamaan ni Orion ang tingin si Sunny. Natawang-tawa pa rin sa sinabi nito. Grabing buhay talaga to.
Asawa lang naman ang gusto ko pero binigyan ako ng kapatid na mas ma-attitude pa sa akin. Saad ni Orion. Dahilan para matawa ang iba. Dahil sa away bati ni na Orion at Sunny, alam ng lahat na si Sunny palagi ang nauuwing panalo sa dalawa. Thank you, Sir Atlas. Tinanguan ni Atlas ang kasambahay na kaharap. Ilang araw na raw sumasakit ang likod nito, kaya lumapit ito sa kanya. At dahil wala namang ibang ginagawa si Atlas, chinek up niya ang kasambahay sa pribado niyang opisina at binigyan ng prescription. At dahil tapos na siya, ako naman ang i-check mo, kambal. Ngisi ni Orion sabay sumulpot sa opisina ni Atlas. Napasimangot si Atlas sa kapatid. Sakit sa ulo ang meron ka mula pagkabata na yan. Walang lunas kaya habang buhay ka magdudusa sa sakit mong yan. Sunod-sunod na sabi ni Atlas na hindi man lang kumukurap. Napanguso naman agad si Orion sa sinabi ng kapatid. Grabe ka naman sa akin, kambal ko. Alam mo bang sa lahat ng Saviro, ikaw ang pinakapaborito ko? Ikaw ang pinaka-love ko sa lahat? Atlas naman, huwag mo naman akong ganituhin. Angil ni Orion at itinagilid pa ang kanyang ulo sa harap ng mukha ni Atlas na tinaasan lang siya ng kilay. Wala akong oras sa mga baliw. Hindi ako nag-aral para mag-check up ng mga baliw. Kung gusto mo, pumunta ka sa mental hospital. Nandun ang kailangan mo. Kalmado pa ring sabi ni Atlas at tinalikuran ng kapatid para ayusin ang mga gamit niya. Hay nako, hindi mo na talaga ako mahal. Isusumbong kita kay Mami. Ayaw mo akong i-love back. Naku, kapag nalaman to ni Mami, paniguradong malulungkot siya ng sobra. Aray, gago! Malakas na sigaw ni Orion nang bigla siyang harapin ni Atlas at hinawakan ang braso niya. Agad nagseryoso si Atlas at si Orion na may nakangiwing ngiti. Joke lang. Walang masakit. Nagulat lang ako. Depensa agad ni Orion pero nagtaas ng kilay si Atlas at hinila ang damit ng kapatid. Aray ko, kambal. Yung paghila mo sa akin yan na totoong masakit. Aray ko talaga. Pag-aakto ni Orion pero hindi yun gumana kay Atlas. Nanatiling seryoso ang mukha ni Atlas habang hinihila ang kapatid niya papalapit. Hoy, ano yan? Anong gagawin mo? Ganito ba ako kahit para saksakin mo ng gunting? Sigaw ni Orion habang nanlalaki ang mga mata dahil sa biglaang pagkuha ni Atlas ng gunting sa mesa nito. Mabilis na napapikit si Orion hanggang sa may naramdaman siya sa balikat niya. Nang muling iminulat ni Orion ang mga mata, bumungad sa kanya ang damit niyang sira. What the hell, dude? That's Dolce & Gabbana. Angil ni Orion habang nanlalaki ang mga mata dahil sa damit niyang nasira. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na tumigil ka na sa trabaho mong yan? Just be a plain hacker and stop involving yourself with dangerous stuff. Seryosong sabi ni Atlas nang makita ang sugat ang balikat ni Orion. Sugat yun galing sa isang patalim. Hindi naman ganon kalaki ang sugat pero hindi rin ito maliit. Uy, ang seryoso mo naman. Nadapa lang ako. Aray! Shit! Ano ba? Dahan-dahan naman, bossing! Sigaw ni Orion nang idiin ni Atlas ang hintuturo nito sa sugat ni Orion. Sorry na nga. Hindi ko mapigilan, okay? Gusto ko ang ginagawa ko, Atlas, tulad ng pagkagusto niyo sa ginagawa niyo. Kahit delikado ang ibang parte ng trabaho ko, hindi ko maiwasang mahalin to eh. Kaya nga ikaw lang sinasabihan ko tungkol sa bagay na to. At least man lang, may isang Saviro na nakakaalam ng totoong trabaho ko. Ikaw ang pinakakalmado sa lahat kaya ikaw ang pinagkakatiwalaan ko tungkol sa bagay na to. Kaya huwag ka na magalit. Saka promise, kapag nahanap ko ng babaeng para sa akin at kapag naikasal na ako, titigil na ako agad sa trabaho ko. Sinabihan ko na rin ang ahensya tungkol sa bala ko. Tanggap naman nila ang desisyon ko. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Di na ako uuwing may sugat sa susunod. Nakangiting patuloy ni Orion, kaya napabuntong hininga na lamang si Atlas. Si Atlas, ang personal doctor ni Orion. Walang balak si Orion na sabihin sa pamilya niya ang totoo dahil alam niya na mag-aalala ang mga ito sa kanya. Kaya nung minsang nasaksihan ni Atlas ang sugat niya dahil sa tama ng baril, ito na palagi ang nilalapitan niya. Nanatili rin kasing kalmado si Atlas sa mga oras na yon.
kahit panay agos ang dugo niya. Kaya naisip ni Orion na si Atlas ang perpektong kandidato para sa kanya. Si Atlas lang din na nakakaalam na hindi lang basta-bastang hacker si Orion dahil may mga malalaking tao sa likod nito na nag-uutos. Kapag di ka tumigil kahit may asawa ka na, sasabihin ko kina Mami at Daddy ang totoo. You know, Mami, palagi siyang nag-aalala sa ating lahat at nandiyan si Sunny. Kapag nalaman niya lahat ng to, iiyak yun ng sobra. Kung gusto mo magkaasawa ng payapa, huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Dahil paniguradong hindi aalis si Sunny sa tabi mo at iiyak lang palagi yon habang nakayakap sa'yo. Tura ni Atlas na siya ikinatawa ni Orion. Naalala ko tuloy nung nakipag-away ako sa mga nambuli sa kanya. Nagkaroon ako ng pasa pagka-uwi, kaya nalaman niya tukol doon. She keeps bawling her eyes out, na kahit sina Mami at Daddy hindi na siya kayang patahanin. Tumahan lang siya nang tumabi siya sa akin hanggang sa pagtulog. Pero hanggang sa sumunod na araw na yon, ayaw niya na humiwalay sa akin. She was such a crybaby. Tapos ngayon araw-araw akong ginigisa at inaaway. Sana pala, binidyohan ko siya dati. Eh di sana nakita niya kung paano niya ako kapaborito. Sa akin kaya siya palaging dumidikit. Dagdag ni Orion at napaingos. You are still her favorite? Hindi mo ba alam na palaging nauubos ang paborito mong Yakult sa refrigerator dahil kina Flynn at Theodore? Tapos dumagdag pa sina Alice at Ran. Si Princess ang palaging nagdadagdag ng stock. Kaya kahit ilang bukas mo ng refrigerator, hindi nauubos ang inumin mo. We! Napapakurap-kurap na tanong ni Orion kay Atlas dahil sa sinabi nito. Okay na to, sugat mo. Umalis ka na dito at kailangan ko na rin umalis. Tsaka wag mo muna igalaw yan ng sobra ah. Kapag yung sugat mo lumala, puputulan kita ng braso. Pagbabanta ni Atlas, tumayo na rin si Orion. Thanks, Kambal. Grabe, sabi ko na eh. Di mo talaga ako kayang tiisin. Kadiri ka? Saad ni Atlas nang akmang hahalikan siya ni Orion. Humanap ka na nga ng babaeng pakakasalan mo na hindi mo na ako iniistorbo palagi. Di ka naman nagbabayad sa akin. Ginagawa mo pa akong personal first aid kit mo. Mahal mo naman ako eh. Kaya bayad na ako sa lahat. Ika nga ni Mommy, spread love. Ine-spread ko ng pagmamahal ko sa iyo, Kambal. Tamis na? Tura ni Orion na siyang ikinangawi ni Atlas. Kadiri talaga. Tapos magkamukha pa tayong dalawa. Di ko alam kung blessing na gwapo yung mukha ko. Umalas kasi kamukha kita. Blessing yan, Kambal. Wait, alis ka na? Paano ako? Wala akong damit. Makikita nila Mami ang sugat ko. Tarantang sabi ni Orion nang tumalikod si Atlas para umalis sa opisina nito. Bahala ka dyan. Ilang taon ako nagtiis sa'yo tas palagi mong pinapahamak sa sarili mo. Malditong tura ni Atlas sa sarili at hindi na pinakinggan ang sigaw ni Orion. Ang swerte-swerte mo sa asawa mo, Kriza. Ang yaman-yaman at ang gwapo. Ngiti-ngiti na sabi ni Daniela, ang ina ni Kriza at Daphne. Thanks, Mom. Ikaw ang dahilan kaya nakilala ko si Clark. Kung wala ka, hindi ko rin naman siya mapapakasalan. Buti na lang talaga, ikaw ang mommy ko. Ngiting-ngiti na sabi ni Kriza sa ina na siyang tumawa. Ay nakong bata ka. Para saan pa? At anak kita, diba? Lahat gagawin ko para sa inyo ng kapatid mo. Pagkatapos tumingin si Daniela kay Daphne. Si Daphne ang nakatatandang kapatid ni Kriza. Ito rin ang inaasahan ni Daniela noon na unang magkakaasawa. Kaso, 26 na ito pero wala pa ring asawa. Ikaw, anong balak mo sa buhay, Daphne? Taas kilay na tanong ni Daniela sa kanyang anak. Mom, hindi pa namin napag-usapan ng nobyo ko ang tungkol sa kasal. Wala pa sa isip namin ang bagay na gusto mo. Naku, Daphne. 4 na taon na lang at magte-30 ka na, pero wala ka pa ring asawa? Ayos sana kung kasya yung pang-araw-araw na sweldo mo sa amin dito, kaso hindi. Hindi ka nga palagi nagbibigay sa amin ng pera. Angil ni Daniela sa anak na siyang napabuntong hininga na lang. Magpapakasal naman ako, Mami. Pero hindi pa talaga kami handa ni Harold sa gusto mo. Isa pa, hindi ko rin alam kung gusto ba ni Harold na makasal sa akin. Dahil hindi niya naman ako tinatanong tungkol sa kasal. Mahinahong sabi ni Daphne.
Pero umirap lang si Daniela. Ang sabihin mo, wala kang kwenta. Bakit di ka tumulad dito sa kapatid mo? Kitang-kita mo ito si Criza, di ba? Nakipagmabutihan doon sa lalaking ipinakilala ko sa kanya. Mabait sa atin si Clark. At ang sabi, tutulungan tayo sa negosyo natin pero ikaw? Anong ginawa mo noon? Sinayang mo ang lalaking ipinakilala ko sa'yo. Kung di mo siya hinindian, hindi ka sana papalit-palit ng lalaki palagi. Napalunok na lang si Daphne at hindi na nagsalita pa. Noong 20 pa lang si Daphne, ipinakilala ni Daniela sa kanya ang anak ng amiga nito na si Jake. Yun nga lang, unang date nila ni Daphne, inaya ni Jake ang dalaga sa isang hotel. Kaya tumanggi agad si Daphne. Dahil agad niyang natanto, nakatawan lang ang habol ni Jake sa kanya. Sinabi yun ni Daphne sa ina pero nagalit ito. Gusto kasi ni Daniela si Jake dahil mayaman ito at kaya silang bigyan ng pera. Sobrang nasaktan si Daphne doon dahil wala man lang pake ang ina niya sa kahihinatnan niya basta makuha lang nito ang gusto. Pasensya ka na ate ha. Kung di ko sinabi kay mama tungkol sa ginawa niyang pagpapakilala sa akin kay Clark, hindi niya sana babanggitin ang tungkol sa nangyari sa'yo noon. Mahinang sabi ni Criza pagkatapos nilang kumain. Naiwan si Daphne na naghuhugas ng mga pinggan. Niwala ni isang tumulong sa kanya. Ayos lang. Sanay na ako sa sinasabi ni Mom. Saka alam ko namang hindi mawawala ng basta-basta ang galit niya dahil sa nangyari. Saka ayos lang para sa akin na harapin ang galit niya araw-araw. Basta hindi ako natali si Jake na yun. He is probably the worst man I have ever met in this world. Seryosong sabi ni Daphne. Napalingon naman si Daphne kay Criza nang hawakan nito ang balikat niya. Pero baka nagbago na siya ate. Ang sabi sa akin ni Mom, handa siyang kausapin ulit si Jake. Pwede kayo mag-date ulit. Kapag nagkaintindihan kayo, pwede mo nang hiwalayan ang boyfriend mo para magpakasal kay Jake. Nakangiting sabi ni Criza. Sa mata ng iba parang ang bait ni Criza sa sinabi nito. Pero sa mga mata ni Daphne, sunod-sunuran lang ito sa ina nilang si Daniela. Alam din ni Daphne na wala talagang pake si Criza sa kanya. Dahil kung meron, hindi sana nito sasabihin ang mga sinabi nito ngayon lang. Naririnig mo ba ang sarili mo, Criza? Alam mo naman ang ginawa niya, di ba? Gusto mo magpakasal ako sa isang lalaki na habol lang sa akin katawan ko? Gusto mo mapunta ako sa lalaking walang pake sa nararamdaman o desisyon ko sa buhay? Alam mo ba kung anong tinanong sa akin ni Jake nung tinanggihan ko siya? Tinanong niya kung magkano ako. Kung magkano ang perang kailangan ko para pumayag ako sa gusto niya. At bobo lang ang papayag sa ganun, Criza. Bobo lang ang gugustuhin ibenta ang sarili nila para sa ganung klase ng bagay. At mas lalong bobo ang mga taong nagtutulak sa taong yun na ibenta ang sarili niya. Hindi na nga bobo lang eh. Walang puso. Yun kayo, Criza. Puno ng diin na sabi ni Daphne sa kapatid na agarang tumaas ang kilay sa sinabi niya. Lumabas din ang totoong kulay ni Criza sa harap ni Daphne. Tama si Mom eh. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ate. Kaya hanggang ngayon, walang lalaking gustong makasal sa'yo dahil masyado kang mayabang. Ano naman ngayon kung bilhin ka? Mas mabuti na ngayon kaysa walang pera. Saka kapag binayaran ka, makakatulong ka na rin kay Mom. Ni hindi mo naisip ang bagay nin, ate? Talagang nag-iinarte ka pa. Buti nga at may lalaking gusto kang pakasalan. Ang swerte mo sa bagay nin, ate Daphne. Oh, shut up, Criza. Malakas na ibinato ni Daphne ang platong hawak niya sa sahig. Dahilan para mabasag ito. Malakas ding napatili si Criza dahil sa nangyari. Dahilan para marinig ng ina nilang si Daniela. Sumunod din kay Daniela ang stepfather ng dalawa na sunod-sunuran din sa ina nila. Sabay na nagtakbuhan ang mga ito papunta sa kusina at nagulat sa nakitang senaryo. Ang bait-bait mong tignan. Ang inosente mo rin kung magsalita. Aakalain talaga ng kahit na sino na lahat na lumalabas dyan sa bibig mo para sa kabutihan nila pero hindi Criza eh. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Akala mo si Mama ang pinaka-worst dito sa bahay? Hindi Criza, ikaw yon. You are my sister. Alam mo kung anong dinanas ko pero lahat yun kinalimutan mo just to please Mom. At anong sabi mo? Ibenta ko ang sarili ko? Yan din ba ang ginawa mo kay Clark? Ha? Binenta mo yung sarili mo sa kanya?
Para pakasalan ka niya? Kaya gusto mo gawin ko din ang ginawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Daphne habang nag-iigting ang kanyang panga. How dare you, ate? Gusto ko lang naman mapabuti ang buhay mo eh. Gusto ko lang tulungan ka tapos ito ay gaganti mo sa akin? Hindi makapaniwalang natawa si Daphne. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng ganitong klaseng kapatid. Habang nasa ganitong sitwasyon, biglang tumagilid na mukha niya dahil sa napakalakas na sampal mula sa kanyang ina. Wala kang utang na loob, Daphne. Pati kapatid mo ginaganito mo? Paano mo nagawang sabihin lahat ng salitang yan kay Criza, ha? Kay Criza na iniwan ang pag-aaral niya para lang mapagtapos ka. Dahil sa'yo, kaya hindi nakatapos si Criza ng college tas ito ang gaganti mo sa kanya? Sigaw ni Daniela sa anak niyang si Daphne. Nasa po ni Daphne ang sumakit na pisngi. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya maintindihan ng mga ito. At ngayon nakuha pa siyang saktan kahit wala naman siyang ginagawang mali. Ang gusto lang naman ni Daphne ay baguhin ang pananaw nito sa buhay dahil mali ang kanilang pananaw. Maling ibenta ang katawan ng tao para lang sa perang gusto nila. Nakalimutan mo na ba, ma'am? Ang rason kaya tumigil si Criza sa pag-aaral? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa kanya noon sa kamay ng totoo naming ama? Mahinang tanong ni Daphne at hinarap ang ina na nanggagalaiti sa galit. Tumigil ka, Daphne. Umayos ka. Kung ayaw mo tanggapin si Jake, sige, wag. Pero wag mong aasahan na tatanggapin kita dahil lang dyan. Magpakasal ka sa nobyo mo kung ganun. Oras na para magpakasal ka, tumulong sa pamilya natin. Mayaman ang nobyo mo, hindi ba? Mahal mo naman ang nobyo mo, hindi ba? E di magpakasal ka sa kanya. Saka lang kita tatanggapin kapag iniharap mo sa amin ang lalaking yon bilang asawa mo. Sigaw ni Daniela at hinila ang umiiyak na si Criza para patahanin. Natawan na lang si Daphne at nasapo ang kanyang noo. Tulad noon, hindi pa rin siya kinakampihan ng mga ito. Palagi pa rin siyang talo kapag kaharap niya ang pamilya niya. Ano ba naman yan, girl? Sabi ko naman sa'yo, umalis ka na lang sa bahay niyo. Tiga mo yung pisngi mo na mamaga. Sigaw ni Vera mula sa screen ng cellphone ni Daphne. Ito ang kaibigan ni Daphne na palaging karamay niya sa lahat. Di naman masakit. Anong hindi? Gaga ka. Ano ba naman kasing klaseng magulang meron ka? Isa rin yung kapatid mong babae ka? Nakakainis ang kapatid mong yun. Panay siya dikit sa mga walang kwentang lalaki. Pati rin sa walang kwenta niyong ina. Kinalimutan pa ata ng batang yun na bugbog siya noon dahil wala rin kwenta yung ama niyo. Kaya siya tumigil sa pag-aaral. Tumiming lang talaga na walang-wala rin kayo noon. At kailangan may isa sa inyong tumigil sa pag-aaral dahil sa pera. Kung di siya nabugbog noon, paniguradong ikaw ang titigil sa pag-aaral para sa kanya. Sunod-sunod na reklamo ni Vera at galit na galit para sa kaibigan. Tumawa lang si Daphne at inilingan si Vera. Hayaan mo na nangyari, tapos naman na. Patingin nga ng pisngi mo kung sobrang lalaban na nangyari. Utos ni Vera. Kaya hinarap naman ni Daphne ang cellphone sa pisngi niya. Napatingin pa si Daphne sa lalaking nakaupo rin sa loob ng 7-Eleven. May hawak itong ice cream at nakatingin sa kanya. Sa mismong pisngi niya. Napakurap si Daphne dahil doon at agad nag-iwas ng tingin. Ipatingin mo sa doktor, ha? Saka wag mong subukang kausapin ng kapatid mo. Kung wala siyang balak na magbago, wala kang magagawa. Kung gusto niya maging sunod-sunuran sa nanay niyo, bahala siya. Basta wag mong basta-basta nalang ipahamak ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Napatingin na lang si Daphne sa kanyang cellphone at tumangutango sa kaibigan kahit wala siyang masyadong naintindihan dahil sa lalaking katabi niya. Saan ka uuwi ngayong gabi? Miss? Naputo lang sasabihin sana ni Vera nang sumingit ang lalaking katabi ni Daphne. May hawak na itong ice pack sa kamay at isa ring ice cream na siyang ikinataka ni Daphne. Yes? Tanong ni Daphne sa kinakabahang boses. Pero lahat ng yon, naglaho nang biglang ilahad ng lalaki ang hawak nitong ice pack. This can help reduce the swelling and pain. Alam kong wala akong karapatan namang himasok sa nangyayari sa buhay mo.
Pero hindi ko rin kayang tignan kang nagdudusa dyan sa pasa mo. It will surely hurt more if you won't give medication to it. I'm a licensed physician, by the way, Atlas 3rd Saviro. Binunot ni Atlas ang license ID para ipakita kay Daphne. Gulat naman ang babae na bumaling ng tingin doon. And this, kumakain ako ng ice cream kapag may masamang nangyayari sa buhay ko. It somehow helps me calm down. And I'm hoping that it can help you too. At ito naman mga pain relievers na pwede mong inumin kung sakaling sumakit ang pisngi mo, kahit nalagyan na siya ng ice pack. Mas lalong nagulat si Daphne nang ilahad ni Atlas ang ice cream na hawak nito. At ang mga gamot na kanina ay nakita ni Daphne dahil natatabunan nito ng ibang bitbit ni Atlas. Thank you. Nauutal na sabi ni Daphne kay Atlas na siyang ngumiti. Tila tumigil ang mundo ni Daphne sa ngiti ng lalaki. Napakaganda ng ngiti nito. You're welcome. Sa susunod na sasaktan ka man ng kusino, magreklamo ka sa mga pulis. You can't let anyone abuse your beautiful face. Nakangiting sabi ni Atlas saka nagpaalam na aalis na. Hoy, sino yon? Saad naman ni Vera na nasa kabilang linya pa rin. Licensed physician. Sagot ni Daphne sa pabulong na boses. Wala sa sariling huminga siya ng malalim. Para siyang nawalan bigla ng kakayahang huminga ng maayos habang kausap si Atlas Saviro. Napag-isipan mo na ba talaga ang bagay na yan, girl? Nakangiwing tanong ni Vera kay Daphne na siyang may hawak-hawak na singsing. Engagement ring yun para sa lalaki. Isang linggo na rin mula nang magkagulo sila Daphne at ang pamilya nito sa bahay nila. Ngayon, napag-isipan ni Daphne ang gusto niyang buhay. At yun, magpakasal sa lalaking gusto niya. Mas gusto ko lang na magpakasal sa lalaking gusto ko kesa sa lalaking gusto ni Mommy para sa akin. I don't trust their taste in man, Vera. Saka kilala ko naman si Harold eh. We've been together for 2 years. Kahit di pa namin napag-uusapan ng tungkol sa kasal, alam kong naisip na rin niya ang bagay na yon. Kaya bago niya pa man ako tanungin, ba't di na lang ako mauna, di ba? Nakangiting tanong ni Daphne sa kanyang kaibigan na napapabuntong hininga na lang. Ikaw na mismo nagsabi, Daph. 2 years. Sa tingin mo ba talaga kilala mo na ang lalaking yon? Dahil lang nakasama mo siya for 2 years? Angil ni Vera, pero umiling-iling lang si Daphne at inabot ang kamay ng kaibigan. Marahan yung pinisil ni Daphne. Huwag kang mag-alala, okay? Kilala ko si Harold, mahal niya ako at mahal ko rin siya. Paniguradong kapag tinanong ko siya, hindi siya aayaw. Pagkatapos din ng araw na to, aalis ako sa amin at sasama na lang ako kay Harold. That way, hindi ko na kailangan pakisamahan ng pamilya ko. It's like hitting 2 birds with 1 stone. Puno ng kumpiyansa ang sabi ni Daphne. Ngayong araw na ito, inaya ni Daphne ang boyfriend na si Harold sa isang kilalang restaurant. Ginamit niya pa ang naipon niyang pera para lang makapunta sa mamahaling restaurant na yon dahil lang gusto niyang mag-propose sa nobyo. Kinuntsaba ni Daphne si Vera na siyang sumama sa kanya para bumili ng singsing. Wish me luck, Vera. Kumaway si Daphne sa kaibigan bago magpaalam, bago tuluyang tumalikod. Inayos pa ni Daphne ang suot niyang pulang dress at tinignan muli ang singsing. This is it. Hindi ko hahayaan ang pamilya kong kontrolin ako. Kung magpapakasal ako, pipiliin ko yung lalaking gusto ko. Tura ni Daphne sa sarili. Daph. Nag-angat si Daphne ng tingin kay Harold na kararating lang. Harold! Kinakabahang tawag ni Daphne sa nobyo at ngumiti. Nang umupo si Harold sa harap ni Daphne, mas lalong kinabahan ng dalaga. Kaya nagpaalam muna siya para mag-retouch sa banyo. Nang makabalik si Daphne, nakita niya nakatagilid si Harold sa kanya. Bago pa man maisipan ni Daphne na umatras, dire-diretso siyang naglakad papunta sa mesa. Bago iniluhod ang isa niyang tuhod sa sahig. Nakaharap siya sa gilid ni Harold na siyang noong mga oras na yun, nakatalikod sa gawin niya. Love, 2 taon na rin tayong dalawa. 2 taon na rin tayo nagsama at nagmamahalan.
Alam ko na mahal mo ko. Kaya alam kong papayag ka sa bagay na siyang gustong gusto kong mangyari. Will you do me the honor of becoming my husband forever? Sunod-sunod na sabi ni Daphne at inilahad ang singsing na siyang hawak-hawak niya. Malawak ang ngiti ni Daphne hanggang sa biglang humarap sa kanyang lalaking inakala niyang si Harold. Si Atlas Saviro na noong mga oras na yun, nakaupo sa inuupuan ni Harold kanina ay naibuga ang iniinom ng juice sa mukha mismo ni Daphne. Dahil sa kanyang gulat nang makita ang dalagang nakaluhod at may hawak na singsing. What the hell? Hindi makapaniwalang bulong ni Daphne habang inuubo naman ng malakas ang lalaking kaharap niya. Sorry! Tura ni Atlas at nasapo ang bibig habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakarinig si Daphne ng tawanan kaya agad siyang nakaramdam ng hiya. Mabilis na tumayo si Daphne at naglakad paalis. Habang mas lalo namang nanlaki ang mga mata ni Atlas at mabilis siyang tumayo para sundan ng babae. Hey miss! Miss! Miss na nakasuot ang pulang dress na nakapusod ang buhok! Sigaw ni Atlas dahilan para mapatigil si Daphne sa paglalakad. Bakit pa ba ako sinusundan? Sigaw ni Daphne kay Atlas na siyang nagulat. Napalunok si Atlas at inilahad ang panyo niya sa babae. Hindi ko sinasadya nangyari kanina. I think nagkamali ka. Alam ko. Nakita ko, hindi ako bulag, okay? Hindi ka ang boyfriend ko at nagkamali ako ng taong pinroposan. Okay na? Sunod-sunod na sabi ni Daphne kay Atlas na siyang lalong napalunok. Miss, di ko talaga sinasadya. May nakaupo ron kanina na lalaki. I was looking for an empty seat. And then he offered me the chair. His chair. Ang sabi niya wala siyang kasama kaya ayos lang daw. Kaya naupo ako ron. I didn't know that his girlfriend was with him. And that you were planning to propose to him. Pagpapaliwanag ni Atlas na hindi alam kung bakit natataranta ito, lalo na nang mas lalong dumilim ang ekspresyon sa mukha ni Daphne. Hindi ganong klase ng tao ang boyfriend ko. Siguro nagkamali lang ako ng lalaki nakita kanina. May same haircut kayo at pareho rin ang kulay ng suit yung dalawa kaya akala ko ikaw siya. Ayos lang. And I'm sorry kung nagkamali ako. Pagkakamali ko na hindi ko chinek kung tamang tao ba yung niluhuran ko. Okay na po? Tanong ni Daphne at tumalikod. Nasa bunutan na lamang ni Daphne ang kanyang sarili na makalayo na siya. Imbes na mainis, lalo niyang piniling puntahan ang boyfriend niya sa kondo nito. Pero nasa labas pa lang siya nang makita niya si Harold at hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Vera, ang best friend ni Daphne. Sabi ko naman sa'yo, nasabihin na lang natin sa kanya ang totoo. Saad ni Harold na siyang nakapamewang sa harap ni Vera. Kaibigan ko si Daphne, Harold. Paano kapag nasaktan siya kapag sinabi natin ang tungkol sa atin? Alam mo naman na tinatrato namin na isa't isa na para magkapatid. Hindi ko siya kayang saktan, Harold. Naluluhang sabi ni Vera. Kaya napaawang ang bibig ni Daphne. Pero buntis ka na nga. Lalaki rin yan tiyan mo. Paano kapag nagtanong siya kung sino ama ha? At alam mo magpo-propose siya sa akin. Ngayong araw pero wala kang ginawa. Paano kayo ng bata kapag naikasal ako sa kanya? And Vera, can you even hear yourself? Kapag pinatagal mo pa to, hindi lang sakit ang ibibigay natin kay Daphne. Madudurog siya sa bagay na to. Pero si Daphne, ilang tao na nanakit sa kanya. Hindi ko kayang isipin na kapag pati ako nasali sa mga taong sasaktan lang siya. Napaupo si Vera sa sahig at humagulhol. Nasapo na lang ni Daphne ang bibig at agad tumalikod. Mabilis na tumakbo si Daphne. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta pinili niyang tumakbo ng tumakbo hanggang sa biglaang natapilok siya. Dahil sa isang batong humaharang. Naiyak na lamang si Daphne habang hawak-hawak ang bukong-bukong niya na namaga pagkatapos. Miss, ayos ka lang ba? Sa ikalawang pagkakataon, bumungad kay Daphne si Atlas sa araw na yon. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ng binata. At nang makita nito si Daphne, agad na hinubad ni Atlas ang suot niyang coat at pinasuot yon kay Daphne bago walang sali-salitang binuhat ito. Mabuti na lang din at hindi ganon kalala ang nangyaring pamamaga sa bukong-bukong mo. Magpahinga ka lang sa 1 buwan
at magiging maayos din to. Sabi ni Atlas na siyang nakahinga ng maluwag. Thanks, Doc. Mahinang sabi ni Daphne at pinunasan ang kanyang basang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Kung gusto mo, dito ka muna sa mansyon namin. Dito kita dinala dahil hindi ako nagtatrabaho sa isang ospital. Alam kong panghihimasok na ito sa buhay mo. Pero ito ang ikalawang beses na nakita kita sa sitwasyong ganito. Kaya nagsisimula na ako mag-alala sa'yo at sa kalagayan mo. Sa sinabi ni Atlas, agad na nagangat ang tingin si Daphne sa binata. Ikalawang pagkakataon po, Doc? Takang tanong ni Daphne kay Atlas na siyang natawa. Tumayo si Atlas at nagpunta sa isang mini refrigerator na nasa loob ng opisina nito. May kinuha si Atlas doon at nang makita yun ni Daphne, agad na nanlaki ang mga mata niya. Ikaw yun sa 7-Eleven! Singhap ni Daphne at tumangulang si Atlas. Nung una, pisngi mo ang namamaga. Ngayon naman bukong-bukong mo. Sabi ko naman sa'yo huwag ka magpapaapi, di ba? Tanong ni Atlas at ibinigay kay Daphne ang ice cream na tinanggap naman ng babae. Wala naman ho akong laban sa bato, Doc. Hindi ko kasi napansin habang tumatakbo ako eh. Pero pwede ka namang hindi tumakbo, di ba? At kung tatakbo ka man, paniguradong may nangyari. Hindi ba? Hindi agad nakaimik si Daphne. Dahilan para matahimik ang buong opisina. Naging dahilan yun para marinig ni Atlas ang bulong-bulungan sa labas ng opisina niya. Nang tignan niya ang pinto, bahagya pala yung nakabukas. Shh! Bulong ni Atlas kay Daphne habang nilalagay ang daliri niya sa gitna ng kanyang labi. Kahit nagtataka, tumango naman si Daphne. Ano ba? Huwag niyo ako itulak masyado kapag itong pinto na itulak ko, sige. Angil ni Sunny na siyang numero 1 chismosa sa mansyon ng mga Saviro. Sino ba kasi ang babaeng yan, ha? Sure ba kayong bitbit talaga siya ni Atlas kanina? Saad ni Alice. 100% yes. Ano ba naman kayo? Wala kayong tiwala sa akin? Nakita ng mismo mata ko, okay. Naka-princess style na bitbit pa nga. Saad ni Orion. Sinisiko naman siya ni Sunny. Shh guys! Biglang tumahimik sa loob. O baka malakas lang ang boses nyo kaya hindi ko na marinig. Saad ni Sunny na atat makakalat ng chismis. Napailing-iling na lang si Atlas dahil sa kanyang naririnig. Miski si Daphne biglang natawa dahil sa narinig niya. Hindi niya kilala ang taong nasa labas ng pinto, pero tila napakasayang kasama ng mga ito. Ano pong ginagawa niyo dito? Tito? Tita? Kasabay ng tanong na yon, na siyang gumulat sa tatlo, ay ang pagbukas ni Atlas sa pinto ng malaki dahilan para mawala ng balanse ang tatlong nangangalap ng chismis. Si Orion na kahit pa papahulog na, ay ginawang proteksyon ng katawan niya para sa dalawang babaeng kasama niya. Dahilan para dumaing ito ng malakas pagkatapos mabagsakan ni Sunny at Alice. Oops, sorry po! Saad ni Ran na siyang nagtanong kani-kanina lang. Go on, Ran. Ako nang bahala dito sa mga pasaway mong tito at titas. Tura ni Atlas sa bata na siyang tumangulang naman habang may ngiti sa labi. Sakit ng balikat ko! Saad ni Orion. Sorry kuya, patingin nga. Is it so masakit pa? Saad ni Sunny sa kapatid. Mabilis na umalis si Sunny sa ibabaw ni Orion. Ganon din si Alice na napangiwi habang nakatingin sa brother-in-law niya. Deserve. Mga chismosa at chismosa kasi kayo. Kuya, tiga mabalikat ni Kuya Orion, no? Baka nagka-injury siya. Puno ng pag-aalalang sigaw ni Sunny kay Atlas na nagkibit-balikat lang. Kuya, isusumbong talaga kita kay Mami. Pagbabanta pa ni Sunny. Bago pa kung saan humantong ang lahat, bigla ang sinundot ni Orion ang tagiliran ng bunso nila, habang may ngisi sa kanyang labi. Ay, nag-aalala ang bunso sa akin. Favorite mo ako, no? Tanong pa ni Orion kaya nanlaki ang mga mata ni Sunny. You were faking it? Sigaw nito at malakas na hinampas ang mukha ng kapatid. Kaya napasigaw ito sa sakit. Nagmamadaling umalis si Sunny at inirapan pa si Orion na sapu-sapu ang mukha nito. Batang yun, lakas ng hampas.
Mas masakit pa kesa sa pagkabagsak ko kanina eh. Angil ni Orion. Ikaw kasi, alam mo naman maldita ang batang yun, inaasar-asar mo pa. Deserve. Ngisi ni Alice kay Orion na siyang hindi makapaniwala sa narinig niya. Umalis din si Alice kaya naiwan na lamang si Orion na hindi makapaniwala sa nangyayari. Gusto ko talaga ng bagong kapatid. Hindi yung kaugali mo, Sunny. Pahabol ni Orion. Paniguradong yan din ang gustong mangyari ni Princess kaya manahimik ka na lang, Orion. Pabaling-baling ang tingin ni Daphne kay Orion at Atlas habang takang-taka sa nakikita niya. We are quintuplets. Yung babaeng humampas sa akin kanina, ikalima sa amin. Huwag ka magtaka masyado. Hindi lang kaming dalawa ang pareho ang mukha, 4 kami. Although, nung bata kami, ay medyo magkakaibang features namin. Ngayong talagang lumalaki na kami at nag-mature, naging ganito ang lahat. Pagpapaliwanag ni Orion kay Daphne. Bobo, pare-pareho tayo na mukha ng mga bata pa tayo. Exactly my point. Pero bakit hindi tayo pinaniwalaan ni Mommy nung sinabi kong anak niya ako? Dumating pa si Flynn noon. Naiiling na sabi ni Orion na hindi pa rin makalimutan ang katangahan ng ina niya. Dok, pwede na po ba ako umuwi? Singit ni Daphne sa pag-uusap ng dalawa. Ha? Huwag ka muna umuwi. May 20 kwarto ang mansyon na to at ilang mga kagamitan na pwede mo magamit. Dito ka na lang. May chef kaming kapatid. He is a very good cook. Kinindatan pa ni Orion si Daphne pagkatapos ng sinabi niya. My brother's right. Besides, paano ka uuwi kung sumakit yung bukong-bukong mo? Dito ka na lang, magpahinga ka muna dito. Saka na umuwi kung saan mo gusto. Gatong ni Atlas, kaya napalunok si Daphne. What? They have a thing behind your back? Hindi makapaniwala ang tanong ni Sunny kay Daphne. Hindi alam ni Daphne, pero biglang nakwento niya ang buong talambuhay niya kay Sunny, Alice at Margot. Magaan ang pakiramdam niya sa tatlo kaya sinabi niya rito ang lahat. Nang magtipon-tipon sila kinabukasan, pagkatapos madala si Daphne sa mansyon ng mga Saviro. Nahiya pa siyang gumala nung una, pero hindi tumigil si Sunny sa pagdalaw sa kwarto niya hanggang sa dumating ang gabi kaya ito sila ngayon. Kilala naman na ni Daphne si Sunny at Alice dahil nakita na niya ang mga ito. Dinala naman ng mga ito si Margot na siyang asawa raw ni Theodore First Saviro. Hiwalayan mo na yun, Daphne. Hindi ka pwedeng manatili sa ganong klaseng lalaki, no? Ikaw lang ang madudurog kapag nagkataon. Payo ni Alice na sinang-ayunan ni Margot at Sunny. And your friend, well, hindi sa kinakampihan ko siya. But she seems afraid of getting you hurt. Pero mali talaga ang ginawa niya pero, oh my God, di ko talaga alam. She seems a good friend of yours pero bakit kasi ganun na nangyari? Bakit sa lahat ng lalaking pwedeng makabuntis sa kanya, boyfriend mo pa? Sunod-sunod na sabi ni Sunny at napapasabunot ng buhok nito. Napabuntong hininga si Daphne. Mabait nga sa kanya si Vera. Hindi kailanman nakaramdam si Daphne na may masamang balak sa kanya si Vera. Alam kong magulo ang utak mo sa ngayon. Pero kailangan mong hiwalayan ang boyfriend mo, Daphne. For your peace of mind too. Saka talaga bang mahal mo siya? Marahang tanong ni Margot kay Daphne na napaawang naman ang labis sa tanong nito. Kalaunan, dahan-dahan siyang umiling. Minahal ko siya nun. Di ko alam kung kailan. Biglang nawalan yung naramdaman ko sa kanya. It's just that, bigla ako nawalan ng gana. My mother was always pushing me to get married with someone rich. Kada oras na iniisip ko si Harold, saka ko lang napagtanto na malungkot lang ako. Kaya gusto ko siyang makasama. I was lonely and I needed companion. And he was there. Kaya kahit ilang beses ko nang gustong humiwalay, hindi ko ginawa. Dahil kapag nawala siya, sinong lalapitan ko? Hindi naman pwedeng palagi ako manggulo kay Vera. Ang gusto ko lang naman, lumayo sa pamilya ko. Kaya kahit hindi ko na maramdaman na mahal ko siya, pinilit ko ang sarili ko. Palagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na mahal ko si Harold. Hanggang sa nasanay na lang ako. And then that happened. Mahabang paliwanag ni Daphne at huminga ng malalim.
Kung gusto mo ng totoong pagmamahal, simulan mo sa sarili mo, Daphne. Darating din ang bagay na siyang gusto mo. Saka, dito ka muna magstay hanggang sa gumaling ang paa mo. Diba? Di hindi ka may iwang mag-isa, sasamahan ka pa namin. Nakangising sabi ni Alice. At tinaas baba pa ang kilay nito. Sa tulong ng 3 babae, nagawang tawagan ni Daphne ang boyfriend niya. Seryoso siyang nakipaghiwalay kay Harold. At alagaan mo si Vera. Kapag sinaktan mo siya, ililibing kita ng buhay. Dagdag na sabi ni Daphne bago binaba ang tawag. Nakagawa si Daphne ng desisyon. At yun ay hayaan na lamang ang mga ito. Hindi na niya guguluhin pa sina Vera at Harold. At mas pipiliin niya ang buhay na payapa. Ganon din sa pamilya niya. Simula ngayon, wala na siyang koneksyon sa mga ito. Cheers! Sigaw ni Sunny at tinaas ang hawak niyang beer pagkatapos ng tawag ni Daphne. Cheers! Sabay-sabay naman na sigaw ni Daphne, Alice at Margot. Ba't ba naglasing lahat ng babaeng to? Reklamo ni Orion habang buhat-buhat ang kapatid niyang si Sunny. Buhat naman ni Theodore si Margot, si Flynn naman kay Alice, at si Atlas kay Daphne. Dinamayan nila si Daphne. I heard them talking about Daphne's problem earlier. Sabi ni Flynn na siyang binigyan ng tingin ng kanyang mga kapatid. What? Dagdag na tanong ni Flynn sa nagtatakang boses. Wala talagang normal sa mansyon na to. Lahat chismosa at chismoso. Naiiling na sabi ni Orion. Kanya-kanyang buhat na lang silang 4 at si Atlas na patingin na lang sa mukha ni Daphne. Nagmulat din naman ng mata ang lasing na si Daphne at ngumiti ng matamis kay Atlas. Ang pogi mo. Pinigilan ni Atlas na mapangiti sa sinabi ni Daphne. Di ka na ba galit sa akin? Hindi mo ba naalalang binuguhan kita ng Diyos no nakaraan? Taas kilay na tanong ni Atlas kay Daphne na siyang umuso. Pagkatapos umiling-iling ito. Alam mo ba? May crush ako. Nakita ko siya sa 7-Eleven, ang pogi niya. Itinaas pa ni Daphne ang kamay habang nagsasalita. Kaso, pangit ako. Reklamo ni Daphne at biglang umiyak. Dahilan para matawa si Atlas. Bigla ay natigil si Daphne sa pag-iyak at napatitig sa mukha ni Atlas. Bakit ka nag-laugh? Clown ba ako? Nakasimangot na tanong ni Daphne. No, of course not. Ang cute mo lang. Am I pretty then? Lasing na tanong ni Daphne sa cute na boses. Yes, you are very, very pretty. Sagot ni Atlas. Napalunok si Atlas nang bigla ang inilapit ni Daphne ang mukha nito sa kanya. Akmang iiwas siya ng muka, pero inaantok na pala ang dalaga kaya tumagilid ang ulo nito. Doon pa sa kung saan lumikurin ang ulo ni Atlas. Dahilan, para sa huli ay magtagpo ang kanilang labi. Mabilis na laki ang mga mata ni Atlas sa gulat. Hindi niya inaasahan ang biglang nangyari. At ang kaninang kalmado niyang puso, biglaang tila tumakbo sa isang karera sa sobrang bilis nito. Ang sakit, shit! Daing ni Daphne at sinapu ang kanyang ulo. Iminulat niya ang mga mata at bumungad sa kanyang isang hindi kilalang kwarto. Nang ilibot niya ang tingin, napagtanto niya rin kung saan siya. Lalo na, dahil sa mga medalya at certificates na pumuno sa kasulok-sulukan ng kwartong yon. Atlas Third Saviro. Wow. Is he a genius? Hindi makapaniwala ang tanong ni Daphne. I am. Napatili si Daphne ng malakas dahil sa biglaang pagsagot ni Atlas na siyang nasa hamba ng pintuan. Pero, bobo ako sa isang bagay. At gusto kong tulungan mo ko ron. Patuloy na pagsasalita ni Atlas na siyang gumulat kay Daphne. Sa dami ng medalya ni Atlas, hindi makapaniwala si Daphne na may bagay na hindi alam ang binata. Alam mo, Doc, hindi ako ganun katalino tulad ng inaasahan mo. I'm a very average student.
Lagi ako second to the last ranking. Walang mintis yan. Tura ni Daphne na napangiwi sa kahihiyan. Hindi ang tungkol sa pag-aaral ang sinasabi ko, Daphne. Kundi tungkol sa pag-ibig. Gusto kong pakasalan ka. Diretso at walang kahiyahiyang sabi ni Atlas. Laglag pa nga naman si Daphne sa gulat. Hindi naman ngayon kaagad. Bawi ni Atlas na biglaang namula ang tenga. Seryoso ho kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Daphne kay Atlas. Ang totoo, crush din kita. Crush mo rin ako? Takang tanong ni Daphne at biglang napaisip hanggang sa pumasok sa isipan niya ang lahat ng sinabi at pinaggagawa niya kagabi. Oh no, what did I just do? Nababaliw ka na ba, Daphne? Kagagaling mo lang sa breakup tapos nagawa mo umamin agad sa kanya? Inis na saad ni Daphne. Alam kong nakakalito at naguguluhan ka pero gusto kita. Hindi man ganun ka lalim ang pagkakagusto mo sa akin. Pero wala akong pake. My brother Flynn waited for his wife, Alice. Even my brother Theodore hoped to be with his first love, Margot. Kaya ko rin gawin yon. Pero paniguradong 1 month lang din ang limit ko. O ilang weeks kasi ganun lang din ang mga kapatid ko eh. Except kay Theodore, na naghintay kay Margot mula high school. By the way, I really like you. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Dahil hindi pa naman ako nai-inlove nun. Hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Kaya kahit kailan hindi ko naisip na darating ang araw na magkakagusto ako. But I did. Now. Noong araw na nakita kita sa 7-Eleven, agad kong naisip na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. That was the reason why I was so shocked in the restaurant. Naibog ako ang juice sa'yo. Kasi akala ko nananaginip lang ako pero totoo pala lahat. Kung di ko lang napagtantong totoo ang lahat ng yon, paniguradong papayag ako sa proposal mo. Kahit di naman ako lalaking gusto mong pakasalan. Sa kauna-unahang pagkakataon, may sumira rin sa composure ni Atlas III sa biro. Ni hindi na maintindihan ni Atlas ang mga sinasabi niya. Pero alam niyang nasabi niya na kay Daphne ang pinaka-importanting bagay. Daphne, gusto kita. Kung papayag ka, kaya ko maghintay hanggang sa magustuhan mo rin ako. I know, your last relationship was quite ugly. Pero kung hahayaan mo ko, patutunayan ko sa'yo na noong mga panahong yun, ay nasa maling lalaki ka lang. Kapag pinili mo ako, doon mo malalaman kung anong klaseng lalaki ako. At sigurado ako makikita mo na karapat-dapat ako para sa'yo. Wait. Hold on. This is too fast. Mahina at kinakabahang sabi ni Daphne. Itinaas pa niya ang 2 kamay sa ere. I was trained ever since I was 3 years old by the best licensed physician in the world. I started early with med school and even skipped classes because I was way too advanced. I finished college and medical school for 5 years and even had my residency for 2 years only. Hindi uso sa akin na mabagal, Daphne. Para sa akin sakto ang lahat ng to. Isa pa, hindi ko naman sinasabing pakakasalan mo ako agad ngayon. I want to get to know you better first. Gusto ko ipakita sa'yo lahat ng ako. At gusto ko rin makita lahat ng ikaw. A trial. At kung makita mo man na hindi ako sapat, pwede mo akong tanggihan. Pero pwede bang bigyan mo muna ako ng chance na ipakita sa'yo na kaya ko mahalin ka ng tama? Bigla ay napaisip si Daphne. Wala namang mawawala sa kanya kung papayag siya sa gusto ni Atlas. Ang gusto lang naman ito makilala siya. Hindi pa ito final. Hindi pa sila ikakasal. 1 month. Biglang sabi ni Daphne. Talaga? Yes, 1 month. At kung hindi lumago ang nararamdaman ko para sa'yo, itigil natin lahat. Naintindihan mo ba? Tanong ni Daphne. At nang masayang tumango si Atlas at tumalon-talon, hindi napigilan ni Daphne ang mapangiti. Alam din ni Daphne na pagpapanggap lang ang lahat. Dahil sigurado siya na hindi aabot ng 1 buwan ang trial na to. Dahil kahit si Daphne, hindi na rin napigilan ang sariling magkagusto kay Atlas. 2 weeks later, OMG! Tilinisan ni na makita niya si Daphne at Atlas na magkahawak kamay na bumaba mula sa 2nd palapag. Oh, no. Don't tell me.
Natatakot na tanong ni Orion habang tawang-tawa naman na tinapik ni Alice ang balikat ng binata. Magandang balita ba ang hatid niyong dalawa at ang tamis ng ngiti niyo? Nakangiting tanong ni Yasmin na siyang katabi ang asawang si Falcon. Bilang sagot, itinaas ni Daphne ang kanyang kamay at ipinakita ang palasinsingan na ngayon ay may suot-suot na gintong engagement ring. Oh no! Sigaw ni Orion na nalukot ang muka habang nag-appear naman si Sunny at Alice. Na noong mga panahong yun nanalo sa pustahan. Ang black card mo, kuya, amin na! Masayang-masaya na sabi ni Sunny. Walang nagawa si Orion kundi ibigay ang black card niya. Nagpustahan sila kung aabot ba raw na 1 buwan bago ma-engage sina Daphne at Atlas. Oo kay Orion, kaya natalo siya. Paliwanag ni Margot na siyang nakakaalam sa kalokohan ng tatlo. Naku, Kuya Orion, wala ka pa kasing experience kaya hindi mo alam ang ganitong klase ng bagay. Ni hindi ka natutukin na Kuya Flynn at Kuya Theodore. Ilang araw lang ba na nakilala ni Kuya sina Ate Alice at Ate Margot, ha? Naiiling na sabi ni Sunny sa kapatid na siyang sumimangot lang. No one can stop true love, Orion. No one. Nakangisipang sabi ni Alice bago sila naghawak kamay na tumili ni Sunny. Mas hindi natuto si Orion sa buhay. Talagang si Princess pa ang kinalaban. Natatawang sabi ni Yasmin na siya nag-thumbs up pa sa bunso niyang anak. Hindi ito true love. Marurupok lang talaga kayo. Nakasimangot na sigaw ni Orion at inirapan ng lahat na tinawanan lang siya. Hindi rin pinansin ni Atlas ang kapatid at nagawa pang hagkan sa labi si Daphne. 10 years later, Mimi! Humagikik ang 4 na taong gulang na anak ni Daphne na si Sapphire nang halik-halikan niya ang tagiliran nito. Nasa sala silang dalawa ng mansyon. Nakahiga si Sapphire sa sofa at si Daphne naman ang nakaupo. Ang sabi ko wag kang takbo ng takbo, diba? Look, ang pawis mo na. Tura ni Daphne at hinagkan palalo ang anak na parang binudbura ng asin sa sobrang likot nito. Mimi, sorry! Tawang-tawa naman na sabi ni Sapphire. At pilit nilalayo ang muka sa kanyang ina. Nang makontento si Daphne, tinigilan niya ang anak. Hello, my queen, my princess? Bati ni Atlas kina Daphne at Sapphire habang bit-bit ang shopping bags. Natawa si Daphne dahil madami yon. Hello, Ate Daphne, baby Sapphire? Bati ni Sunny na siyang nakasunod sa kapatid. Wala itong dala na kahit ano. OMG, Doc. Bagong work ba yan? Pang-aasar ni Daphne sa asawa na napabuntong hininga. Napahagik-ik naman si Sunny na siyang nanonood. Wala kasi si Kuya Theodore, Kuya Flynn at Kuya Orion, ate. Kaya si Kuya Atlas ang nahila ko. Wala raw siyang work today eh. Pagkatapos makasal ni na Daphne at Atlas, sinubukan magtrabaho ni Atlas sa ospital. Dahil sa angking galing nito at talino, pinag-aagawan to ng mga ospital. Hanggang sa napili ni Atlas ang malapit lang sa mansyon nila. Magdi-dinner daw tayo later sa restaurant ni Kuya Flynn. Hindi raw kasi makakauwi si Kuya dahil masyadong abala sa restaurant niya ngayon. Nandun din naman sina Artemis at Ate Alice. Tura ni Sunny. Nasabi nga sa akin ni Alice kanina, I also told Mommy Yasmin and Daddy Falcon about it. Sila nagbabantay kina Zeus at Kisses ngayon. Pagkatapos ng napag-usapan, nagpaalam si Sunny na aakyat para puntahan ng anak, kaya agad nakahinga si Atlas ng maluwag. Isa-isang binitawan ni Atlas sa mga shopping bags na hawak niya. I miss you, love. Natawa na lamang si Daphne dahil kakakita lang naman nila kanina ni Atlas sa video call. Sa ospital kasi ito natulog at natawag ito kahit 12:00 na ng gabi. Binilhan ka ng damit ni Sunny? Tanong ni Daphne habang inaamoy ang suot na damit ni Atlas. Amoy bago yon. Yes, and I don't wanna go home without taking a bath. Naligo na ako sa gym ni Orion bago kami dumiretso dito para mayakap kita. Akmang hahagkan ni Daphne ang asawa nang biglang may tumalon sa kanilang dalawa. Mabilis sinawakan ni Daphne ang anak na si Sapphire para hindi ito mahulog. Daddy! Sigaw ni Sapphire at yumakap sa ama. Oh, you miss Daddy too, little princess?
Inggitera talaga tong anak mo, gusto dapat hinahalikan din eh. Sumisingit pa. Nakasimangot na sabi ni Daphne na siyang ikinahalakhak ni Atlas. Come here, Daph. Marahang hinagkan ni Atlas ang labi ni Daphne. At kung hindi lang sila nakarinig ng kinikilig na tawa, hindi maghihiwalay ang labi nila. Sabay na patingin si Atlas at Daphne sa bandang hagdanan, kung saan naroon si Sunny kasama ang anak nito. Tinabunan pa ni Sunny ang mga mata ng anak niyang si Zeus. Go on, kiss lang kayo, hangin lang naman kami dito. Tumatango-tangong sabi ni Sunny, kaya napatawa mag-asawa. I miss you all so much. Tura ni Yasmin na ngayon ay namumuti na ang buhok. Binati rin naman siya ng mga anak at hinagkan isa-isa. Malapit na maserve ang dinner, Mommy. Nagugutom ka na ba? Marahang tanong ni Flynn. Di pa naman. At saka masaya ako makita kayo, although lagi naman kayong umuwi kapag dinner na sa bahay. Para lang makasalo kami ng ama niyo, pero namimiss ko kayo sobra. Aw, we miss you too, Mommy. Sorry if masyado kaming abala minsan. Nakangusong sabi ni Sunny. Ano ba kayo? May mga pamilya na kayo. Sapat na sa akin na nakatira kayong lahat sa isang bahay. Sa mansyon natin. Nang maihanda na ang pagkain, nagkanya-kanya ng upo ang lahat. Si Sunny, mas piniling umupo sa tabi ng kanyang ina para maipagsandok ito ng pagkain. Kumain ka pa, Mommy. Maraming niluto si Kuya Flynn na paborito mo po. Tura ni Sunny. Kumain ka na, princess. Kaya ko naman. Hear me. Inayos ni Sunny ang baso ng tubig sa gilid ng pinggan ni Yasmin. Kahit minsan, nahihirapan sila makumpleto ang buo nilang pamilya, masaya pa rin sila. Patuloy yung tatatak sa mga memorya nila, kahit saan man sila magpunta. Tulog na si Mommy at Daddy. They look so happy seeing us all. Katabi nila mga bata ngayon. Si Ran naman kasama ng iba at natulog na rin. Nakangiting sabi ni Sunny at naupo sa isang upuan katabi ng asawa niyang si Israel. Sabay-sabay na silang umuwi ng mansyon. Tinulungan na rin muna nila si Flynn sa restaurant ito para makauwi sila kaagad. Masaya talaga si Mommy. Paano? Nakita niya ang pinakagwapo niyang anak. Ngising saad ni Orion na siyang ikinangiwi ni Sunny. Ate Yvonne, nakainom ba ng gamot niya asawa mo? Parang umaandar na naman yung sakit niya eh. Irap ni Sunny sa kapatid. Natawa naman ang asawa ni Orion na si Yvonne. Pangit talaga ng batang to. Siguro hindi ka makamove on kasi silver lang ang engagement ring mo, no? Excuse me? Silver lang? Get your facts right, Kuya Orion. Hindi lang basta-basta silver tong binigay sa akin ng Israel dati, no? Premium sterling silver yon. May inlays ito na high carat gold. It cost 3 million at least. Besides, di ka naman marunong sa fashion. Kesa naman sa binibigay mo kay Ate Yvonne. Dahil malaki ang diamante, yun agad ang napili mo. Nakangiwing sabi ni Sunny. That's foul! Saad ni Orion pero inirapan lang siya ng kapatid. Huwag ka na kasi makapag-away sa bunso niyo, Orion. Kailan ka pa nanalo kay Sunny? Natatawang tanong ni Daphne dito. Napasimangot na lang si Orion. Foul lang sinabi ni Sunny sa kanya. Dahil yun ang pinaka-nakakahiyang ginawa niya sa buhay niya. Wala naman kasing alam si Orion na singsing na maganda at wala rin siyang idea sa mga bagay na ganon. Kaya pinili niya yung may pinakamalaking diamante. Hay nako, wala na talagang pag-asang magkaroon ng katahimikan na mansyon na to. Araw-araw may away sina Sunny at Orion, tapos may mga bata pang pasaway. Buntong hininga na sabi ni Margot. But then, hindi kompleto ang mga araw natin kapag hindi natin naririnig ang bangayan ni Sunny at Orion. Mas lalong hindi kompleto ang lahat kapag hindi natin naririnig sumigaw at umiyak ang mga anak natin. Paniguradong kapag natahimik din ang bahay, malulungkot sina Mama at Daddy. Kaya syempre dapat lang na ganito ang mansyon kaingay palagi. Nakangiting sabi ni Daphne sa lahat. I am really in the right place. Pasasalamat ko na lang talaga at nakilala ko kayong lahat. Hindi kompleto ang buhay ko kung wala kayo.
Nakangiting sabi ni Alice at nag-heart sign pa sa lahat, dahilan para matawa ang mga ito. Nang kanya-kanyang nagpaalam ang mga ito, hawak kamay na naglakad si Daphne at Atlas, pagkatapos maiwan. I'm planning to resign. Panimula ni Atlas na siya ikinagulat ni Daphne. Bakit? Di ka ba masaya sa trabaho mo? I'm happy. Being a doctor is someone that I love to do. Pero mas gusto ko makasama kayo rito sa mansyon. Sinubukan ko lang naman magtrabaho sa ospital dahil curious ako nun. But it is taking too much of my time. Hindi kita nakakasama. Dahil mas kailangan kong pumunta sa ospital para sa mga pasyente. I didn't marry you to leave you alone every night, Daphne. That is not what I promised you. So dito ka na lang. Marahang tanong ni Daphne at tumango naman si Atlas. Kasabay ng pagyuko nito at sinakop ang labi ng asawa. Mahal kita, Daphne. Dito lang ako palagi. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad habang hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Mula sa 7-Eleven hanggang sa mansyon ng mga Saviro, wala pa ring nagbago. Nakatadhana pa rin silang magsama. The end.